Bok, salamat Bok, napakaganda nung ano. I mean, hindi kasi, imagine mo Bok panoorin nag-GSC, di ba? Yung ganon na conversation, ha? Pasukan mo ng ano, pictures, videos na medyo ano. Eh kung meron kung ano kaya nga meron tayong dalang mga bata mo ha? Kung ano. Kung meron ka pa nung... Kasi I want to recognize also yung mga units, mga ano nila na mga nagano dito, nag-contribute. Imagine mo, Abu Sayyaf country to for so long a time. Wala tayong escort, wala tayong ano, wala nga akong baril Cellphone lang, saka notebook, saka ballpen. So brigade commander mo dito si Sir Toto Naps. Buk, ito yung palaging tinitingnan namin ng mapa. Dahil patakan na naman. Patakan kung saan, kasi ito lang pag cross la dito. Kasi pagbaba doon, kabuntakas na Baba ka doon sa ano, kabila, ano naman, Tanom. Doon yung kinasabadyaan. Ito yung kinasabadyaan talaga area. Grabe ang gaganda ng ano dito, mangustin Ito laki ng daan ang ginawa nila. Yung project na ginawa. Standard. Yung bundok. Hindi, totoo lang. Totoo lang itong daan Yung naman ang daan na ginawa. Oo. Diba? Book instrumental ito sa peace, itong mga daan na to. Kasi ito yung representative ng gobyerno natin na hindi sila pinabayaan. Tapos mapapansin mo, yung mga bahay, unti-unting nagpapagandahan na. Dati kasi bukayon lang paganda kasi anytime iwanan mo Ito, nagko-collapse na kasi dati nga, niwanan na ng mayate. Gira-gira. So slowly, kung as we go, kita mo. Anong next natin dito, Bok? Danag na? Danag. Ang significance naman ni Danag, historically, ay talagang Hindi po, Danag is connected lahat Bok to Bok. Hindi lang to kasi buwan. Danag kasi yan. Danag. Yun yung source of kasi nila. Ito yung exit nila, source of pagkain, source of Tapos dito sa baba. Itong Danag, ito yung source ng pagkain nila. Kasi ito yung sementado Nakakapasok sila. Tingnan mo po ko. Look at this. Dahil ito dati wala. Unimaginable Bok that people will spend money na pagandahin yung bahay Bok. Kasi dati talagang walang silbi pagandahin. Hindi, kasi hindi mo naman. Labay kami. Oh, nakangiti yung tao sa'yo Nakangiti, I mean. Oh. Ala, hindi talaga talaga naniniwala na ako. Naniniwala na talaga ako na, bak para kamayan ka ng mga tao dito for the longest time na binubugbog natin to ng bomba ngayon. Ang iba hindi nila ma-appreciate. Ako na-appreciate ko, Bok, that when people start building houses na maganda, ibig sabihin they trust. Yung trust nila na hindi na sila paalisin, hindi na sila mabobomba, hindi na sila ma-displaced. Yung mga bata, Bok, naglalakad samantalang dati. Pero ang kasi gira anytime, palalabasin ba ng parents nila yan? Hindi. Now they trust the situation that it's peaceful. Wow, hindi mo ma-imagine na sa Abu Sayyaf country tayo, no? Maganda itong mga how beautiful is the place. Ito Kantita, kasi nagre-rinig ko lang ito noon, 1920. Sinid yung Kantita. Ito may 2-3 Abu Sayyaf dito talaga Na kaya medyo alanganin dito pag pumasok sa kanila kasi alam na kagad. Ano po, patikol pa to o? Patikol. Oo, patikol. Ito mga to, abaka. Wala tayong. Ito yung dividends of peace talaga Oo, Bok, tama nga Bok. Pero ito yung success story ng AFP. Kung titingnan mo. Isa sa mga success story. That we were able to completely finish. So, tingnan mo naman bata pag ganun-ganun, no? Sobrang extreme kasi ito I mean, yung ang sabi ni General Feliciano, sabi niya, ito is a very good story kasi extreme to Sabi niya, ang dami nang nakatapos ng pero ito na sa advanced state kayo.
na hindi lang siya na peaceful but people believe that they will have a good life here. Oh, papatay ito mga bagong mga bahay na yan. Bagong ano gawa yan mga yan. Sementado. Grabe yan. May isip mo ba ito makabiyahe ka dito? Noon, Bok, no? Katay ka rito. Punta pumasok. Diyan nga lang sa unahan, kinatay ngayong 21st IB. Sa highway lang tabi. Kaya mamatch mo dito sa loob. Ito regular dito, dalawang bundok na matataas. Tumantangis pinakamataas. Ang second is sinumaan doon sa kaliwa natin. Mm. So yun yung playground of our, ano? Yung sinumaan na yan, Bok, is yun yung pinakasentro dito sa Paticol na playground. Something parang high ground dyan. Mm. Kung dito, wait lang. Bok, dito yung kay nakita mo na yung kay Bautista Shrine, no? Hindi pa. Kaliwa ka. Kasi nandito para hindi na natin babalikan. So, ang isang historical significance kasi na ito, ang kampo ng 11th Infantry Division, Bok, naka-record ako, 11th Infantry Division ngayon ay nakapangalan kay General Teodolfo Bautista, na ngayon ay pupuntahan namin yung kanyang shrine kung saan nangyari ang infamous na massacre 1977. 1977. 1977. So, nandito kami ngayon. Nandito kami ngayon si General Tampus. Si General Tampus, 6 years na siya dito. 6 years na. So, ito ang shrine ni General Bautista. Dito, ayan, binubuksan ni General Tampus. Ito ang saan, kung gamitin man natin yung word na massacre, saan na massacre sina General Bautista. And si General Tampus spent 6 years na para mapuntahan yung ganito na wala nang pag-aalinlangan. Na wala nang pag-aalinlangan dahil nandito na yung kapayapaan. Ito ang and ang 1977 event kasi na ito triggered harsh responses on both sides sa military rin. Kaya ngayon binabalikan natin to celebrate na peace has been achieved dito sa area. Ito yung dinadaanan natin ngayon. Ito yung Danag Hulu Road. Nung I can only talk yung nung nandito na ako nung 2019. Itong Danag hindi ito nag-evacuate. But beyond Danag, Barangay Danag, Barangay Bungkaong, and then part Upper Lati, walang tao yan, evacuated yan. Pababa dito, close na to sa civilian dahil ito na yung isa sa mga heavily infested or palagi na encounter yung tropa natin tsaka yung mga Abu Sayyaf. Kaya sinarado ito because of the danger. Hindi lang po yung encounter, pati yung pagtatanim ng mga bomba sa daan. Dahil may mga part dito na hindi pa sementado. And rough road ka nun? Hindi naman, buo. Ito sementado, but mayroon lang isang mga 1.5 kilometers noon na hindi na semento. Bakit importante ito? Dahil ito yung daan na nagki-cross papuntang malapit sa gitna ng Paticol. At yung mga pagkain, suporta ng Abu Sayyaf, isa ito sa area kung saan pinapasok nila yung suporta nila, bigas, pagkain. At bala, bala yung natin. Kaya ngayon, we are very happy na people, isa sa mga objective natin ng militaries that people will be able to travel without fear and intimidation. Ibig sabihin, kahit saan sila pumunta, hindi mo na kailangan magdala ng baril, magdala ng escort. Guys, ang ginagawa natin ngayon, wala naman tayong escort. Which is malaking bagay. Ito, nadaanan natin. Ito, nakikita sa kanan natin. Ito yung battalion headquarters ng 21st IB noon. Marami tayong dinideploy na sundalo. Ngayon, isang kumpanya na lang.
to secure to help magbantay lang dito kasi for election purposes ganon. But looking around, kung makikita natin, ang malaking improvement nito makikita yung mga kabahayan. Ang mga kabahayan, kung makikita natin paganda ng paganda, nasisemento na, ang iba nagpipintura na. Anong ibig sabihin nito? Ang mga tao ay naniniwala na hindi na sila mapapalis. Ito, tingnan mo, two-story houses or ano. But hindi na sila papalisin, hindi na sila mag-evacuate. Ibig sabihin, wala ng giyera na nakikita nila dito sa area ng Danag o dito sa Patikul. Kaya nagpapagandahan na ng bahay. At we're very thankful. May madadaanan natin isa sa mga encounter site, mga eskwelahan kasi doon nagtatambay ang Busayap. Ito yung sa Barangay Bungkaong. Very important. Siguro mga ilang metro lang. Nandan natin sa Barangay Bungkaong. Pero sa amin, ito yung unang tinatawag namin na balik barangay. Ito yung binabalik natin yung mga bakwit, yung internally displaced people. Pinag-evacuate natin ito yung mga tao para makapagkaroon ng full combat operation dahil ito umiikot ang Busayap at pag nandito ang Busayap, minumortar natin, kinakanyon o nakaroon ng combat operation para hindi madamay, hindi may sama yung mga hindi tayo magkaroon ng civilian casualty, pinag-evacuate natin. But right now, they are now living peacefully to sa area. So ito na, nandito na, yung dahan-dahan tayo. Dahan-dahan lang tayo. Tuloy-tuloy lang. But sa left side natin, ito na yung barangay hall na bagong-bago. Ito turnover to sa June. Yung barangay hall na yan. Part siya ng Balik Barangay Health Center sa kabila. At yun nga, madadaanan natin ang eskwelahan. No? Kung magdahan-dahan tayo ngayon, yung eskwelahan for repair pa rin yan. Kasi yung bubong niya natamaan ng M203, butas-butas. Yan lang sa unahan. Titingnan natin, magdahan-dahan tayo. But para maintindihan ng mga nanonood sa atin na yung sitwasyon po dito ay malaking pag-improve po. Ito yung daan, kung titingnan natin yung bubong, butas pa. Kasi dito yung panakamalakas, grabing enkwentro diyan. Butas-butas pa yung bubong natin ng may eskwelahan natin, dahan-dahan lang. Ito yung tinatawag sa Hipa Elementary School. Pero yun, sunog-sunog at butas-butas yung bubong. Yung tama ng mga M203, yun yung gera pa dyan. So, diretso na tayo. So, ganun kahirap po, nahinto po yung pag-aaral ng mga bata, nag-evacuate po sila. So, ang apektado, hindi lang po yung mga malalaking tao, hindi lang kabuhayan, pati edukasyon. At yun nga yung isa sa mga pinaka-central sa project natin dito sa Sulu, na maibalik, manormalize natin ang buhay ng tao. At yung mga bata makapag-aral, makatapos. Kasi sila yung next generation who will be here in Sulu to lead not only sa local but also to siguro sa negosyo. Yung tingnan mo, napakalinis na po ng side natin. Tuloy-tuloy po yan. Yan. Ang dami na, makikita natin. Napaka lively or yung economic, may nagbebenta na, kita mo yung bata nagbebenta. Yung mga tindahan na punong-puno. So, big change, big change. No, dati wala ka matawag kitang mga bahay dito, wala talagang nasisira, napabayaan. Ngayon, punong-puno na nandito yung mga tao nakatira. Ito yung isa sa mga inuuna nyo na Ito yung Balik Barangay. Ito yung Balik Barangay. Unang-una, medyo proximity, ibig sabihin mas malapit, mas madali nating makausap yung mga tao kasi doon sila sa isang barangay na malapit dito, doon sila nakastay. Kinausap muna natin. Hindi lang ang sundalong kumausap, pati yung LGU, sina Mayor Kabir Hayodini, pati yung mga PNP, nagkaroon tayo ng dialogue with them. So ang request naman, sir, maglinis muna kami sa area, so nagtabas-tabas muna. Sir, magtayo muna kami ng mga bahay kahit mga barong-barong na muna. At least may matulugan kami, hindi kami babasa sa ulan. But right now, kung makikita, left and right, ang lalaki na ng mga bahay. Ito may mga bagong bahay na to tinatayo nila dahan-dahan. Nabubuo na yun, mga bagong bahay na to. Dahan-dahan na nagno-normalize na. Dati wala talaga to. Wala kang makitang activity dito. Dahil this is one of the center also of the government and against the Busayap campaign to finish the Busayap. But ngayon, tingnan mo, economically, nakaka-harvest na sila. Yun. Ang pinaka-primary naman dito is copra, and then abaca, and then coffee. Yun yung tatlong But right now, nag-ano na rin sila sa saging.
Marami na rin nagtatanim ito. Bagong mosque ito. Wala to dati sa kanan natin. It is a new mosque. At very central sa kanila yung paniniwala sa kanila, religion nila. Ayun. So, ayun. Anong fulfillment mo na you having been here, having served as Deputy Brigade Commander, Chief of Staff, Brigade Commander, tapos ngayon Assistant Division Commander, na yung continuity ng ating programs nakita mo talaga dito, ano? Yung ano, no? Siguro kung sa akin, it's not about positions, it's not about rank. It's about the fulfillment of making a difference on the lives sa taong bayan. Like for example, ito sa left side natin, wala to. Puno yan ng tad-tad ng balay yung school na yan, Lati Elementary School. Mayroon tayo sa YouTube niyan, nandyan pa yung mga busayap nakipaggera sa mga sundalo. Live yan. But balikan natin yung fulfillment ko isa. Mula pa naman ng tinyente, paano may balik na maging normal ang buhay ng tao. Yun lang. At ngayon nakikita ko for years, kami dito sa 11ID, the Lakda na troopers, were able to help bring back the normal lives of the people here in Sulud at Tausug. Pag sinabi nating normal, yun, nakakabiyahe na sila na walang takot. Nakakabenta na sila, nakapagtanim sila na walang takot anong mangyayari. Mga bata, nakapag-aral. Yun lang yung fulfillment ko. As I retire soon, by 2028, less than 3 years, I will look back in my career as this is one of my fulfillment. Hindi lang siguro accomplishment, but it will bring so much joy looking back my career that I was able to accomplish and help the people of Sulud at Tausug stand up and live a normal life. Bok, ano ka Marawi War Hero ka And then, early years ng buhay mo, NPA area. Ano, Bok, yung ano mo? Ano yung mga pagkakaiba ng fulfillment ng mga ganon na exposures? And of course, alam ko, nagamit mo talaga yung learnings na yun dito. Pero ano yung pagkakaiba ng ganon na significant exposures mo ng yung Hindi. NPA, Marawi, and then dito? Siguro yung word hindi siya pagkakaiba. Ano yung pagkapareho? Okay. Sa akin hindi pagkakaiba. Ano yung pareho? Sa akin, ang isang lang naman dyan, isang tao. No? Kung titingnan mo yung those affected by the conflict, kung yun magiging central doon sa parang framework o sa tingin mo, is you will do everything. Even you will sacrifice your lives, your life, sa mga tao natin. For example, sa area, Agusan, Surigao area, focus naman namin doon na indigenous. Kasi sila yung parang nagamit, magiging, pero yung affected masyado yung community nila. So by helping the community stand back again, ganon din naman sa Marawi. Yung Marawi, sabi nga natin, it was an urban warfare, but central to that is to bring back the normal doon sa Marawi. Nagkaroon lang na it was an intense fight, but our objective is to defeat the Maote group, the terrorist group, para yung tao mamuhay ulit, freely, makapag-aral, but it's a process na. And ganon din sa Sulu. When I came here, yun nga, yung natin is central is any insurgency or any conflict within the bounds sa bansa natin. Ang central dyan yung tao. If we win the support, we're able to look at this conflict that yung taong bayan ang tinitingnan natin. Madali na lang siya. Because nasa isip sa puso natin na we have to finish the problem so that people can live a peaceful and a normal life. Yun lang sa akin, yung pareho lang, Magusan, Surigao, anywhere in the Philippines, pag tingnan natin, we should go to the central problem that people are suffering. And we want to end this as soon as possible, the problem, so that people
will go back to normal life and will stop their suffering. Ganito Bok, parang oh, 1974, so 51 years since 50 years, no? Oo. 50 years. 50 years.